Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin bas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang Huwebes ng umaga po sa atin lahat. Ika-20 ng Pebrero 2025. Ito po ang inyong programang Karambola sa DWIC Aliw 23. Ito po ang inyong kaibigan Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si paring Conrad Banal ay naglaland banking. Marami po siyang inaayos ngayon ng mga titulo ng kanyang golf. Ayan. Maganda yan. Mapapanood at mapapakinggan, samahan niyo po kami, mapapanood at mapapakinggan kami sa aming news website, www.dwiz882am.com, at i-download ang aming DWIZ app, DWIZ 882 sa iOS at Android phone live. Dindo kayo sa ating DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, subscribe, share, comment, and love. Ayan po. Love. Importante yun. Yan po. Tayo po ay mapapanood din nationwide sa Digital Free TV, Aliw 23, Channel 23 at DWIZ News TV. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite at TV Plus at GMA for the Max. Yan po. Bago po tayo magsimula ay tayo po ay humihingi ng dasal para sa ating mahal na Papa, Pope Francis, si Papa Kiko. Sabi nila nung pumunta dito sa Pilipinas, si Pope Kiko, siya po ay meron yatang double pneumonia. Medyo matindi yun. Matindi po yan. 88 years old na po si Pope Francis at lahat ho tayo ay nagdadasal na kung maaari ay siya naman ay mapagaling at babalik sa kanyang tungkulin bilang siyang pinuno ng lahat ng Katoliko sa buong mundo. Samantala, tayo rin po ay nakikisa sa ating mga kababayan sa pag-aayos ng iba't ibang mga gawaing pang-bayan. Napakarami nangyayari. Napakarami pong mga nangyayari. Bakit masyadong mainit dito ngayon? Magkakaroon tayo ng bagong... Ako ay magtatanggal muna ng Teka, ako magkakaroon tayo ng bagong press... tapos, ganito po. Ito muna, bago tayo magpatuloy, tayo po ay nabigla. Nabigla tayo. At nabigla tayo sapagkat nalaman na lang natin kagabi ng ating kaibigan si paring Cesar Chavez ay ano ba tawag niya? Ano bang kanyang posisyon? Ay secretary. Siya ang acting secretary ng PCO. Presidential Communications Office. At siya po ay nagbitaw
at nag-aayos ngayon. Siya po ay Right, oo. Nagbigay siya ng resignation letter eh. Oo, Kailan ba nagbigay ng resignation letter? Kahapon. kahapon lang. Oo. At siya po ay nagpapasalamat kay Pangulong Marcos sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na manungkulan sa Administrasyong Marcos. At si parang Cesar po ay matagal ng batikang journalist ito. Broadcast journalist. journalist. Oo. At naging bahagi rin ng iba't ibang mga grupuhan. Siya po ay naging Undersecretary of Transportation for Rails, nung panahon ni President Arroyo. GMA, kasama ni ngayon ay And then bumalik PCSO. siya nung panahon ni President Duterte. Aswat. Rails din po yata, di ba? Yes, nakabalik din siya. Nakabalik And then nung panahon ni President GMA, siya ay Deputy Administrator ng LRTA. Okay. Ang LRTA Administrator at that time ay ngayon PCSO GM Mel Robles. Yan, dyan sila nagkasama. Pero ito ngayon, itong kanyang resignation letter, pinabasa ko kasi yung mga dati personal, health reasons, for example, yung iba, or nilipat sa ibang opisina. Ito citing personal shortcomings as the reason for his resignation. Ako intriga ako sa personal shortcomings, or is that a normal Is that a normal tinatanong kita na grounds? Is that a normal ground? Well, in other words, baka malaki. Alam mo, tapos inabi pa niya, he believed he had mataas ang expectations fallen sa kanya. short of expectations. Yes, the expectations. Pero, that is just one way of saying health reasons din. Parang ganun din. Usually ganun. Pero, tayo po we bid Secretary Chavez all the best. I hope in his new undertaking he will be as productive At and as baka we wish him well. Mukhang ewan ko confirm na to. Meron siyang kapalit na mag-step in. Hindi, sinabi niya. Siya mismo nagsabi Siya mismo nagsabi, ipapakilala niya sa staff. Malamang yun ay napag-usapan na rin nila ni President BBM. Kasi hindi ka naman basta-basta nagsasalita na may papalit na sa'yo nang hindi mo na ipaalam yan sa Presidente kasi the appointing authority. So we wish Secretary Chavez well in his new endeavors. As sinabi niya, Diyos mabalos, Mr. President. Sabi niya, at siyempre, we wish the incoming PCO Secretary, Acting Secretary, Jay Ruiz, another broadcast journalist. Broadcast journalist din yan. Yes. Another broadcast journalist. Bata pa yan. Bata to. He served as reporter and senior reporter sa ABS-CBN ito. Noon. At nagtrabaho rin sa Senate. I think he was the communications officer of a number of senators. So he's been there. Sanay na siyang gumawa ng press release. Sanay na siyang makipag-usap. Ayun, well, there you go. Kasi ang trabaho rin naman ng secretary is really, aside from alamin kung ano mensahe dapat ng opisina ng presidente, is to be the administrator of the network of pero importante rin dyan paano paratingin yung mensaheng niya. Yeah. Actually, doon nagkakatalo yung mensahe. There is administrator ka aside from being the main mouthpiece of the president, one way or the other. Marami nagsasabi yung ganyang klaseng posisyon. Even sa private sector, yung corporate communications, ang tawag dyan. Dito, public information. Yes. Kailangan maganda dating taga-media o dating whether broadcast o print. Totoo yan, but sa totoo lang, ako galing na rin kasi ako dyan, sa totoo lang. Sa ganyang trabaho. Marami kang dapat, aminin ko, marami kang dapat i-unlearn na Yes. o mga dating habito o mga na kailangan na bitawan If mo. you have been a journalist. Huwag kang kontodo journalist dyan. Kailangan maging manager ka. Manager ka talaga. People person dahil ang dami mong hawak. At saka you are actually the go-to guy as far as the administration's
activities. Mangyayari performance kasi niyan, concern. lapitin ka ng hindi lang nung yung stakeholder sa media, pati within the internal, ikaw ang lapitin. But isang mahalaga diyan, kung John, at na aking natutunan sa tagal ko diyan, kailangan meron kang direct line or magandang relationship sa bossing, Yes. sa pinaka-bossing, in this case yung pangulo. Yes. Importante yun. Importante yun Any kasi member of the cabinet ikaw ang must have magsasalita para sa kanya eh. Oo. Any member of the cabinet must have that, and then you should know your place in the pecking order. That too. Para ikaw, naging communications head ng isang napaka-powerful na member of the cabinet. Yeah, at saka, yun, maraming pagkakataon matisod sa totoo lang. muntik na nga matisod yun sa sinasabi mo na pag-akyat na yun sa barrier Hindi mo naman sinabi kung bakit siya pare. Yung pare, hindi na siya makakababa. O hindi siya makakababa. This is the kind of job na, di ba merong term na get your foot in your mouth, yung ganun ba? Ayaw mo mangyari yun as much as possible. Bakit ka Ang makakatulog tawag doon, foot and yun? mouth disease. Foot and mouth FMD disease, yan, pare. FMD. Pero we wish him well, si Secretary. We wish Secretary Chavez well in his at new saka yung endeavors. incoming, And of course, incoming acting PCO Secretary Jay Ruiz in his new line of business, as I said. Maraming kailangan yan. At saka napakalawak ang hawak nito. Paring Joel, aside from the hiwalay na kasi yan yung RTBM, RTBM Radio and TV Broadcast ng Malacanang, no? Separate yan from the PC, although they must be synchronized in a sense, no? Pero ang dami niyan, PTV4, yun sa broadcast lang, PTV4, IBC 13, Radyo ng Bayan. Yan ang mga sa PCO. And then of course you have the PIA, which has a nationwide network, PIA. Right. PIA, and of course the Bureau of Broadcast, maraming ganon. Maraming, and then of course APO. APO yan. Apo yung printing. Yung printing. At saka National Printing at saka yung National Printing Office, NPO. So maraming hawak ito. Bilang dati, ganyan din ang hanap buhay ko nung araw. Maganda yung meron kang talagang communication network, maganda management mo, maganda mga tao mo. Pero at the end of the day, dapat meron kang magandang gawa o mga achievements para maikwento sa yung mga... Which means... kailangan meron kang, hindi lang puro press release na walang laman, na we are threatening to plan or we will assiduously monitor. Which means you must have a very good relation, not only direct and very good relations with your boss, which is the president, but with your colleagues in the cabinet. Para makausap mo rin sila in order to be able to relay what's happening in these various departments and these various sectors. Importante yun Hindi pwedeng kanya-kanya yan. Hindi pwede. Yung ako, department na ganito, department dito, I have my own. Synchronize kayo dapat. Well, one way or the other. ang maraming hindi nalalaman sa mga tao sa trabaho din yan. And I'm sure si Secretary Chavez na naranasan niya to. Sa totoo lang, lapitin ka. Ikaw ang lalapitan ng mga sekretary, ng mga ibang tanggapan ng pamahalaan para, sir, meron kaming ganito. Meron kaming bagong mga hybrid na ASF na vaccine, ganito. Yung ganun ba? Or meron kami itatayo mga ports. Sana matulungan mo kami para mailabas to sa publiko. Ganyan. That's one thing. The other thing is timing. Diba? Timing. Kailangan medyo, hindi yung you will delude everybody, hindi naman pwede especially yun. the public, with all kinds of press statements. Hindi pwede. Or full-page ads, pare. Mahirap yun. Full-page ads. Kaya nagastusan yun. At saka hindi nangyayari yun. Hindi nangyayari yun. Hindi dapat nangyayari yun. Otherwise, you will be losing, ang nakita ko, paring Conrad, you will be losing control of the narrative. Right, oo. You must be the one setting the narrative. If you are the PCO of any administration, huwag mong papabayaan that other people outside of yourself Magkikwento magkukwento ng nangyayari sa kanilang perspektibo. Ay, wala yun. Dapat sa iyong perspektibo. At saka, when I say control the narrative, nakita mo ginagawa ni President Trump and his press secretary. Ang galing nila. Galing, pare.
Wala. Totoo ba yun? Tuloy-tuloy. There's one YouTube clip kagabi na napanood ko. He is going to I don't know if this is rhetoric or something. He's going to dispense with income tax. Hindi naman dispense with income tax, everything. Meron siyang mga certain sectors na ginagawa niya ng ganon. Pati, yung pag-ano tungkol sa tax, yung tungkol doon sa tip. Okay. Yung, marami fake news kaya ito. Kaya fake news. He was citing our forefathers in 1872. Kaya mayaman ang Amerika noon dahil walang income tax. Mga ganun siya. Kaya ito, pare, yan yung mga, in the age of fake news and misinformation, napaka-importante ang napaka-importante ang PCO to control, as I said, to be able to lay out the groundwork para yung narrative, especially coming from the executive branch of government, becomes true and final. Ito, kaya yan na tungkol sa fake news, pare, kailangan kong basahin ito ngayon. Nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking news article at deepfake videos na pinagmumukhang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanyang mga lumang interview para linlangin ang publiko na makakapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Gate ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-endorso o mag-e-endorso ng anumang online opportunity. Pinamaalalahanan ni Mr. Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sinumang nagpapakilala na taga San Miguel Corporation ng walang proper verification. Gayon din sa mga kahinahinalang social media post, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Yan ang sinasabi. Ayan, maliwanag yan. Obviously, nabibiktima siya. Kay Mr. Ang, hindi lang ito tungkol sa San Miguel. Tungkol sa gobyerno, marami yan. Maraming ganyan. Yung fake news, kaya nga mayroon ngayon, TRICOM. TRICOM naman ngayon, sa Congress. May TRICOM ngayon na tungkol sa fake news. Kung ano bang pwedeng gawin para ito ay hindi naman maapula kasi free speech, etc. tayo, kundi ma-regulate na mabuti. Para hindi naman nagmumukhang basta na lang kung sino nagbibigay ng kung ano, walang kapararakan, wala man lang kahihinat na yon. Dapat merong aside from our the libel provisions of the penal code, dapat meron din paraan para yan ay maapula para bago pa maging tayo ay nagkakaroon na ng virtual na misinformation reality. Kasi madaling mag-viral ngayon ng mga balibalita. Lalo na no sa matter balita. how spurious or no matter how false. San Miguel na to. We are talking San about Miguel San na Miguel. yan. Isipin Para mo, sabihin, Mr. Ang, isipin mo. Mismong nagsabing hindi ako yan, huwag kayong maniniwala. Isipin mo yan, he has to go do this, he has to do these things. That means na nagkaroon ng deepfake na video na akala mo siya na nagsasabi na ito lang gagawin natin, etc. Just about 10 years, 15 years ago, walang ganyan. Wala. No way. Kaya ngayon, mas mahirap nga yung mga trabahong ganito na PCO? Ay, ang hirap. Ilang beses na natin, kahit sa karambola, di ba, meron tayong kritisismo na sabing, dapat magsalita na sila kagad ngayon, wag nilang pababayaan. Minsan naman madalas ang nangyayari, bakit ngayon yan ang sinabi mo sa panahon ngayon? Dapat hindi yan. Yung kasi gano'n sala sa init, sala sa lamig din yan. At saka minsan, nagre-react ka, yung pala fake news. Fake news pala, nire-reactan mo. Ayan, nire-reactan mo. So, lalong lumaki yung problema. Nagkakaroon na ngayon ng life of its own. Yeah. Kasi meron kang tanggapan meron kang opisina. Pakikinggan ka, paniniwalaan ka pag sinanang It becomes very, very credible. Yan ang sitwasyon dyan. Kaya, pati yan, ayan, para rin yan sa ewan ko kung si Secretary Chavez ay na fake news. Kasi baka mamaya, yun ang sinasabi niya, falling short of expectations. Meron mga yung pala, operate siya. Inoperate siya. Yan. Pwede siya. Pwedeng gano'n Pwede ka talaga i-operate at this point in time. Pwede ka i-operate. Ito nga, San Miguel Corporation, sipin mo to. Mr. Ang, ma-operate ka, mabigat to. Mabigat yung mga ganyan sitwasyon. Ayan po mga kababayan, tayo dapat pag in-operate kasi. Again, I may be of the old school. Pag na-operate ka, o may umu-operate sa'yo, magandang meron kang
direct relationship at trust ng iyong boss o nung CEO, nung presidente, Oo. ganyan, para sabihin, hindi ako naniniwala dyan. In fact, ganito ang gawin natin. Ano. Okay, sir. In fact, yan ang gagawin natin. Yeah, tsaka At yung mas- simula ngayon, huwag ka na masyadong salita ng salita. Ganun ang mangyayari dyan, bro. Huwag ka masyadong magaslaw. Sa yung mga pananalita. Sa yung mga pananalita. Oo. Wag ko sino-sino Kasi- kinakausap mo. Because that's another ano dyan. Alam mo sa trabaho din yan. It's may potential dyan na. Kasi ikaw ang boses ng ano ng kumpanya administrasyon. o ng presidente o ng opisina. So there are times minsan akala mo ikaw na rin yung presidente at you are crossing the line into policy na hindi mo muna na-verify. Ano. Or na-check mo naman lang, naidaan sa mga kinauukulan. O yung timing. Yung timing. Hindi mo dapat sinabi yan. Bukas mo pa dapat Bukas sabihin dapat yan. sabihin. Actually, malaking bagay din Pare, yan. Kaya nga meron mga hold press release muna. Ilagay muna sa, di ba, yung bang, ano ba tawag doon? Basta, huwag mo muna ilalabas. Diyan yan. Nakaporma yan dyan. Nakaporma, pero huwag mong ilalabas yan. Minsan, Not at this ginanahan time. ka masyado. Masyado. Masabi mo. Nasabi mo, oo. Ang magaling ay ito dapat napapanood dito ni incoming Secretary Ruiz, ha. Pare magaling yung press secretary ni Trump. Okay. Yung bata. Oo. Leavitt. Yung Okay. maganda pa siya. Maganda, Oo. maliban sa maganda, magaling siya At saka Oo. talagang linyado. 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 Maliwanag na maliwanag. Ito sinabi ng presidente. Maski na pa sinabi mo sa akin, babalikan kita. Right. Ito yun. Oo. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng magsasalita tungkol sa But all of those, that's where you can see the importante rin na ikaw ay naniniwala ng totoo at ikaw ay paglalaban mo ang agenda ng boss mo. Oo, totoo yan. Dapat maliwanag yun. Extreme loyalty naman talaga yan. Hindi ka pwedeng gaganon-ganon. Hindi. Wala yun. Wala. Walang ganon. Walang ganon. Yung dito, wala. Gagawa ka, parang ikaw mismo hindi, you should not be, in this instance, you cannot be diplomatic. Dapat, you toe the line and tell the people, this is the president. Meron akong katanungan sana kung Jonathan, nandito na rin lang tayo. Ang akin naman I have never had a boss na kasing diplomatic at kasing gentleman o malumanay gaya ni Pangulong Presidente. Yes. Parang mahirap din maging boss Presidente kung sakali sa communications. Basahin mo siya. Yung sinabi niya ngayon na dapat yung piniperculate mo muna siguro at double check muna sa kapaligiran bago mo aksyonan. Am I correct in saying that? Well, in a sense, unless meron kayong usapan. Okay, Di ba? meron kayong usapan. It goes back to that Okay. Di ba? Pwedeng ikaw kasi ang kanyang sounding board muna. Right, sounding board, iba pa yan. Iba pa yan. Medyo kaya nga, there are times, ikaw ang unang-unang nakikita sa umaga ng presidente para, ano tingin mo, ganito, ganyan. Ganon. Sounding board pa lang yun, hindi pa decision yun, hindi pa policy yun. Hindi, huwag ka magsasalita Huwag ka after magsasalita. talking with him. Nag-usap na. Hindi, yari ka. wag. Yari ka doon. Very ka doon. Hindi pwede. Maski na sa corporate ganyan, di ba? Maski sa corporate. Lalo na sa siguro. corporate, dahil zip ka Zip ka talaga talaga dyan. doon. Zip talaga doon. Nag-usap Marami kayo. kang alam, pero sa totoo lang, You 10% keep it, lang keep it the back of your at the back of your head, di ba? Hindi pwede yan. Nagkausap mo lang, halimbawa, kausap mo lang si Mr. Ang, San Miguel. Sabi yan, ito, meron tayong ganito, etc. Paglabas mo, okay, tuloy na yan. Nako, patay ka na doon. Kahit na off the record, umaten ka ng mga kapihan sa Tuesday Club. Naku, wag. Nandoon ka para makipagkape, makipagkwentuhan. Pero hindi magkwento ng kwento tungkol sa nangyayari sa inyo, wala yun. Oo. Magagaling ang inyong mga journalist. Oo. Tuesday Club. Natanda mo yung Ambusin ka Tuesday Club ni dati? Tony Lopez. Patay ka na. Uudyokan ka nun. Itchu, di ba? Sino Itchu? Wala na. Tapos Good morning. Eksakto, gulating ka ni Buchango, di patay ka na. Good morning, Wala na. Bu. Good morning, Itcho. At good morning, Tony Lopez. We're talking about veteran journalist. Ibang mag-isip itong mga ito. Mag-isip yung mga yan, Papaikutan ka yan. Pag nagkapagsalita. Maski na napakalit lang, parang Joel, malit lang nasabi mo, lalaki yun. Right.
Which is why madalas kinukuha nila sa trabaho yan yung dating taga-media. Oo. But again, like I said, ang problema sa dating taga-media, hindi niya matanggal yung sombrero Oo. niya na dati siyang taga-media. as Kailangan media. tanggalin mo na Oo. yan. Kasi Corporate ka na eh. corporate ka na. Or spokesperson ka na ng presidente o ikaw ang Oo. PCO chief. Iba na ang Iba na ang labanan dating siya. mo dyan. Kaya nga sinasabi ni ito si Winner kung ano-ano sinasabi. Yun daw nakamarkana na malaking muscle man. Minsan nakakalimutan niya na ano siya Iba naman yun. Wala na siya. Kasi parang hinanintulad mo si sa Muscle PCO chief na biglang akala mo na ikaw ay secretary ka na ng akala mo ikaw na executive secretary o Oo. yes. Hindi. You know your pecking You know order your nga, you know your kaibigan natin yan. Magaling din naman siya, bro. It's just Sino si Muscle Man? Oo, Magaling he yun. loves, Magaling yun. He's very articulate. Sometimes too articulate. Hindi rin for pwede comfort, masyado. for comfort. Oo, To hindi ka articulate pwedeng for masyadong comfort. articulate din siya. In fact, meron mga hindi articulate. Naalala mo si paring Rod Reyes. Yan pagkausap mo, hindi mo nga marinig yung sinasabi. Ang tawag yun si Tito Rod. But you have to listen. Pero ganun lang siya. Bro. Kasi iba naman yung training niya, bro. Observant yun, tsaka at loyalty rin. Iba yan si But I would Tito never Rod. describe him as articulate, bro. Or something. Tito Rod? Oo, wala. compared to Teddy Benigno naman, isa pa yung too articulate din. Pero For literary, comfort. Iba, literary naman yun. Tsaka i-preference ka Ito nun. rin ang Mercana nun. Si Teddy Boy, iba rin yun. Teddy Man? Teddy Boy. Teddy Boy. yun lang Teddy siya. Man nga pala yung binanggit ko. Teddy Man yun, Boy. Teddy Man oo. yun. Iba naman Iba ang rin yun, iba rin yun. Actually, mabait yun. Medyo mercurial nga ng konti. Hindi, pero si Teddy Boy reminds me of itong si Levitt, yung sa... Oo. Talagang ano yan? Great, oo. Direct, matapang, maayos, at saka... He suffers Through fools the line. slightly, ang tawag doon. Ah? He doesn't suffer fools slightly. Yes, Yung tawag doon, yan. ayaw ng tanga. Actually, yung pinaka-ano ko. Ba't ang bait niya kasi nakita ko nagsasara ng pahina sa today. Yan, talagang roll sleeves. Nagtatrabaho yan. Trabaho. But he is real, he doesn't, yun That's sinasabi one mo. term. He doesn't suffer fools slightly. May mga ganong Hindi, tao. mali yan. Yung gaganunin ka nun. Diretso yun ka. Hindi ka ididiplomasya nun. Hindi. Never. Sa susunod, mag-aral ka. Yung gaganunin ka niyan. Bilib nga ako, naging politiko dahil akala ko hindi mo yung politiko. Ang oras natin, mga kaibigan, alas 8:30, naparami po yung aming Hindi ko usapan nakikita tungkol sa yung relo dahil mga kasama namin itong mga grupuan ito, si Secretary Cesar Chavez, good the luck, outgoing good PCO skill, good Secretary, job. At and the incoming PCO Secretary Jay Jerez. Ruiz. Mga bata na itong mga Bata ito. na to, oo. Ang oras po natin, alas 8:30 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Wala Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ Aliw 23. Ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Lacsamana. Si paring Conrad ay talagang matindi ang land banking nito. Oo. At bago po tayo magtawag ng ating mga reporters, tayo po muna ay nagpapaalala sa ating mga kababayan, paring Joel. Huwag kayong maging kampante dahil tuloy-tuloy pa rin po ang ating dapat na paglilinis sa ating mga bakuran, pag-aayos. Ayaw natin na magkaroon ng dengue outbreak sa ating mga komunidad. Yan po. Dahil tumataas ang mga rising dengue cases pa rin Oo. Ina-announce ng DOH, Department of Health. Anyway, yung mga warning simple lang naman. Kung pwede, magsuot ng mga long sleeve at pantalon, gumamit ng insect repellent at mag-install ng mga mosquito net, ano ba sa Tagalog? Kulambo. Bago, alam ko, marami na hindi gumagamit ng kulambo. Pero maganda ho yun. Maganda yung magkaroon tayo ng kulambo. Pero importante, panatiling malinis ang ating mga kapaligiran. Hindi lang po sa hindi lang po sa mga bahay-bahay, sa mga komunidad, pati sa eskwela, lalong-lalo na yung ating mga chikiting na pumapasok. Mayroon hong mga minsan maayos sa kapaligiran mo, pero pagpasok mo sa eskwela, doon ka aabutan pala. Kailangan lahat ng kapaligiran, anywhere,
whether public buildings, eskwelahan, mga bahay-bahay, komunidad, lahat dapat po tuloy-tuloy tayo movement, dapat ito pag-ayos. At saka tayo po nakikiusap ulit sa ating mga magigiting na mga opisyalis ng FDA at saka Department of Health. Maari po ba Food and Drug Administrator Sam Sakate at siyempre Secretary Ted Herbosa, maaari po ba natapusin na po natin yung tungkol dito sa yung procedure para yan ay mabigyan na ng certificate of product certificate yung Dengvaxia hindi Dengvaxia, yung dengue vaccine. Dengue vaccine. Tumatagal yan. Habang tumatagal, lalo tayo magkakaproblema para na rin yan yung ASF. Lahat ho ng mga vaccination programs natin ay nababalam kung ang FDA ay medyo babagal-bagal. Maari pong sila ay nagiging lamang maayos, science-based, etc. everything. Pero yung kasa-science-based po ninyo, na hindi ninyo binibilisan yung pagtingin, ay baka lalo tayong magkakaproblema. Tama. Kasi kung meron na po, ito naman kung meron na pong accreditation yan in the FDA of the other countries, hindi ba pwedeng gamitin na yung kanilang nagawa doon? Dagdagan lang natin ng ating nais na sabihin na proseso natin dito para mabilis. Okay. Kasi kung meron na doon, halimbawa Amerika o kaya Canada o kaya any of the European Union countries, especially yung mga France at saka UK, Germany. Kung mayroon ng FDA accreditation doon, ano pa ba ang ating kailangan ayusin din dito? Di yung ating proseso na lang by way of documentation. Especially, halimbawa, yung sinasabi palagi, parang Joel, ni parang Conrad, yung DenQ. Yun, diba? Yun na yung bago, di ba? Yun ang bago, from Takeda of Japan. Tayo ba, mas magagaling pa ba tayo doon? Hindi naman siguro. Siguro baka they want to ensure that it is applicable to local conditions. Pwede yun. Oo, pero ibig sabihin ko, mas mabilis na dapat. Mabilis na dapat. Okay. In the meantime, ito, magandang balita ito, parang Joel. Okay. Meron daw 3 churches of simbahan sa Rizal na na-declare na National Cultural Treasures. Uy, maganda ano yung mga yan. simbahan na yun? Ito yung mga simbahan na ito. Ursula Parish Church sa Binangonan, the Diocesan Church in Baras, the Parish of St. Joseph in Baras, and the church in St. Jerome Parish Church in Morong. Yan. Sa Baras, sa Morong, at sa... Saka sa Binangonan. Abay, magandang bisitahin ho ito mga ito. Bisitahin yung mga yan, ha? Kung gusto ninyong magkaroon ng panibagong perspektiba tungkol sa ating mga... Ano bang province ito? Kasi kanya-kanyang probinsya yan. Ng mga organizations, church organizations. Halimbawa, alam mo ba parang Joel, na itong Makati, Agustinian ito ha. It was an Agustinian Kaya nga yung kanilang diyan sa Forbes yung church sa Forbes. Agustinian yan. Made by the Agustinian Fathers. Sa may McKinley. Ang naman, ang malakas naman ang SBD dito sa Cordillera, Ilocos regions. Malakas dyan. Maraming Ilocos regions. Yan ang mga Tapos Divine Word University Divine Word, pala, Divine Word. Overseer ng lahat. Ng kanya-kanyang probinsya dati. Diyan sa mga Tapos ang Jesuits yata, ano bang Jesuits? In-expel yata. Hindi naman in-expel. Hindi ba sa Visayas? Meron sila. Meron din sila. Meron din sila Actually, SBD, dun din SBD malakas. At saka Agustinians. Tapos San Franciscans, yung mga yan, malakas. Ito, yung mga Lourdes. Tapos Salesian, siyempre yung Don Bosco. Hindi, yung mga binanggit mo kanina, yun dyan sa... Ito, sa Rizal. Ano ba to? Sa Rizal. Gusto kong malaman na kung anong denomination ang may hawak nito. Ursula Parish Church yan sa may Binangonan. Tapos St. Jerome dito sa may Baras at saka yung sa Morong. So sila ay pinangalanan National Cultural Treasures. Uy, maganda yan. NCCA yan na gano'n yan. NCCA. At That's saka excellent, maraming ganyan na dinideclare
sa Ilocos, ano ba yung Poway Church? Kasi yan ang mga kilala. Poway yung nandun sa taas, oo. Ewan ko kung ano denomination yun. Hindi naman na yata SBD yun. Ewan ko. Baka Augustinian din yun. Oo. Pero itong mga simbahan, ang sisinik diyan, sinik. Oo. Magaganda. Magaganda. Yung sa Morong napuntahan ko na yan eh. Yan yung ang ganda. Nasaan yan? Sa taas. Biglang bababa ka magiging fields. Pare. Ayun, yun ang maganda. Oo, maganda dyan maganda. eh. Oo, Oo, yung bayan maganda. na yan. At hindi matraffic yung mga lugar na yan. Actually, sa Binangonan medyo. Hindi, pagpasok mo ng loob. Oo. Pero bago pumasok, malalawak ka. Malalawak, oo. Malalawak Hindi ka. kasi yan nga kasi 'di ba may mga signage pa nga ron to Binangonan proper. Yes. To yan pag medyo siguraduhin mo na magta-traffic na yan, kasi nagiging urban na rin sila eh. Hindi, urbanized ito. Urbanized na Areas. sila. Oo. Ito ang hindi alam ng ating mga kababayan, kaya kailangan na maayos ang traffic at saka yung transport systems dyan. Itong eastern part, towards Eastern Rizal at saka papuntang Laguna, connected na yan, ha? You can go to Laguna via those areas. Nagra-ride kami diyan ng motorsiklo. Ang ganda. Maganda yung area na yan. Maganda yung yan yung dating, kung natatanda mo, panahon ni President FM. Oo. May lungsod silangan na area. Oo, Yan na oo. yung Marilaki. Marilaki, Yung papunta oo. doon sa Quezon. Papunta sa Quezon. General Nakar, yan yung mga area na yan. Kaya gustong-gusto ko yung mga bayan pati na yan. Na-retain nila yung parang the old world charm na old world charm. Yung parang sa sentro din ng Pasig pag Yes, nakita yes. mo. Yung sentro talaga, yun yung ito yung simbahan, ito yung city hall, Township. tapos ayan It's really a ito yung township. plaza, may paikot na park. Tapos nung kapanahunan kasi nung kung sino yung prominent family, yun ang mas malapit siguro dun sa may sa sentro. Pag malayo-layo na, yung mas mahina-hina na yung kalembang nung simbahan. nung simbahan. Ayun. Parang ganyan, lalo na yung mga bayan na yan, yan sa Morong, sa Binangonan, at sa Baras, mga ganyan. ganyan pa rin. Na-retain pa rin nila yung old world charm na yan. charm. Oo, ganda. Yes. Maraming ganyan na bayan. Oo. Yan ang suggestion ko nga dito sa ating Department of Tourism. Tsaka yung mga local tourism councils, they should come out with those things eh. Para alam lahat ng ating mga kabayan, whether it is for domestic or foreign tourists, para alam nila, dito pala, pagpunta ko dito sa Rizal, ito mga pupunta ko Precisely. dapat. Oo. Sana ganun ang isang programa, no? Very basic yan, ha? Parang, Sa Europe, ganyan. Oo. In a way, sa US, kasi medyo nag-schooling ako saglit doon, yung New England, yung Iba rin East yan. Coast, ganyan sila, may maliliit na bayan sila na niretain nila yung tourism potential ng mga maliliit na syudad na yun. ayan ang mga hinahanap natin eh, yung mga ganung klase. Marami nga lang multo. Oo. Doon sa New England. Hindi, ang mahirap doon, Oo. ito lang suggestion ko lang. Ito naman suggestion ko sa local government. Yan yung atin, yung Eastern Corridor na yun eh. Yung Marami tayong ganun, no? center of town, which is the old town. The old town, huwag nyo nang baguhin kung pwede. Lalagyan ninyo, papalitan nyo lahat yung mga tapos lalagyan nyo ng napakalalaking building. Tapos may Tas ball na, McDonald's, may mga ball na. Well, sometimes, inevitable siguro yan, pero may mga ilang bayan nire-resist nila yan. Dito kayo sa medyo new part ng city, wag doon sa Yung vegan, if you have been there. Vegan na-maintain nila yun. Of Na-maintain course, nila meron din doon McDonald's at saka Max, etc. Pero, yung Villa Fernandina, yung street na yun, na-maintain nila yan. Tapos yung cobblestone pa rin, pwede kang standby doon, may Napaka-importante coffee shops and all that. Eto, tangkap muna tayo ng report. Okay. Dito, tangkap muna tayo ng report mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Ano nakalagay? Secretary Chavez, ano yan? Kumambyo. Kumambyo. Hindi mo Kumambyo matapos mo-confirm na nag-change gear, ang okay. susunod na PCO chief. Sige nga. Sige nga, anong sinabi ni Anong Secretary Chavez, sinabi? Gilbert? Wala ba? Wala pa. Wala pa si Gilbert. Wala pa. Mamaya, Pero magandang balita. Hindi, meron Ano ibig sabihin kumambyo? Hindi. Ano yung Okay, ibig wala niya pa. sabihin Okay. kumambyo? Ayun na. Ayun na ba? Parang Gilbert, Patrol 13. Okay. Si Secretary Chavez ay kumambyo nung sinabi niya tungkol kay Jay Ruiz.
Taliwas sa Nasaan nauna na? niyang pahayag kanina, kinumpirma naman ni outgoing Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez na si J. Ruiz na nga ang susunod na kalihim ng ahensya. Sa katunayan, ayon kay Chavez, nakipag-usap na siya kay Ruiz bilang paghahanda raw sa maayos na pagsasalin ng kapangyarihan. Ayon kay Chavez, ipapakilala niya si Ruiz sa PC o Mancom sa Lunes, Pebrero 24 upang simulan ng isang linggong transisyon. Sa pamamagitan daw nito, ayon kay Chavez, mas magiging madali at maayos ang pag-upo ni Ruiz bilang bagong kalihim ng ahensya pagsapit ng Marso 1. Naniniwala naman si Chavez na dapat maging modelo ang gantong sistema ng maayos at planadong pagpapalit ng liderato sa iba pang mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga ito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Karambola sa Maraming salamat. DWIZ. Yan po ang ating kaibigan na Patrol 13, Gilbert Perdes. Kala ko kung ano ng Kala cambio. ko anong cambio eh. Ano ba yung ating headline writer? Medyo ginulat ko. Maya, ginugulat nyo kami. Kala ko Kami. pinalitan na yung ano eh. Kala ko eh, si J. Ruiz na problema pa. O, hindi naman. Hindi Yung naman, hindi Parelia, iikot, magta-transition. Oo. Sa Oh, Mancom. ang cambio niya sa mga pagpupunta sa mga opisina. Okay, okay. Oo. Kasi pag sinabi mo kumambyo, baka, ay, teka, hindi pa pala si J. Ruiz ang gagawing i-appoint. Okay, hindi. Okay, Magbabago. Pero ito, Very good. ito pa, cambio na nga itong ginagawa ng ibang natin mga kababayan. Hindi, Eh. pero, Yes, yes. Yung kaninang pinag-uusapan natin, ewan ko kung ano ang feelings mo naman dito. Yun na nga, maganda yung ating yung old world charm ng mga syudad natin, yung merong All towns, simbahan, all towns, tapos meron may ganyan. Plaza yan. At tapos may park, munisipyo. Munisipyo. Oo. Dati yung kampana ang nag-a-announce ng kung ano yung simba. Tapos sa paligid nun, dun yung residential. Yes. Meron naman mga ilang real estate developer, iba naman ang gagawin nila. They will land banking sila. Bibili nila yung isang malaking lupain na dati sakahan talaga eh. Gagawin na lang ganon. Gagawin nilang real estate development, pero dahil gusto lang kakaiba at para masabi naman na sila ay pinananatili nila ang cultural what do you call this atmosphere Oh. sa Pilipinas, gagawin nila, they will recreate yung old world charm na plaza sa isang dating sakahan. So lalagyan din nila ng sentro, lalagyan nila ng Meron park. ganyan. Maraming Tapos may mga ganon. gagawin nila para nga lang ang parang kanilang Vision. is commercial area yung sentro. Puro may mga tindahan, Oo. parang Serendra style yung ganyan. O yan, nabuking ko na kung sino yung developer. Parang ganun gusto nila. Tapos may mga low density, ibig sabihin hanggang second floor lang o hanggang third floor lang. Tapos may mga coffee shop at bilihan, mga commercial establishments na mga parang ni So, tapos mas magastos nga na nga lang yung bahay doon at saka yung parang mga, inaano mo yung Ayala Triangle type of operation Oo, yan. yung nga lang inilipat sa Tarlac. Yung gano'n yung... Hindi, meron ngayon. May gano'n. Ang balita ko, yung Hacienda Give them an A for trying. Luisita, they're doing that right now. Dalawa. Tsaka Aboitiz naman yung nasa kabila. Aboitiz at saka Ayala. Oo, dalawa And then of sila. course, meron din yung Rizal yung Yuchenko Group, Oo. industrial zone naman yan. Yan. Because Hacienda Luisita, yan na yung nangyari. I just want to make sure na yung original comprehensive program nila dyan, Yung share- comprehensive land use, land use at saka lahat, yung sharing pati ng mga farmers, they are supposed to be the beneficiaries. 33% of the proceeds of that particular land reform program in Hacienda Luisita, farmers yun. Dapat. Hindi ba yung tinututukan ng agrarian ni Hopefully. si Secretary Conrad Estrella. Estrella? Okay. Yan, napag-uusapan natin yun. Natin. Parang Joel, napag-uusapan natin tungkol sa conversion. Yeah, Yung conversion. pare. Diyan nagkakatalo ngayon. Alam mo kung bakit? Bakit? May mga talagang identified na production area to para sa rice o kung ano man produkto talaga yan. Kino-convert Kino-convert into something else. Yan sinasabi mo, real yan, estate, real etc. estate. The other one, mga solar farm. power naman yan. Ay, dapat tinitignan ng mabuti yan. Bakit kayo maglalagay ng... Pumunta kayo sa bundok.
or somewhere. Yung mga undeveloped pa na areas, wag nyo nang pakialaman muna yung mga production areas natin. Kagaya niyan, naglagay ng 19 megawatts na solar farm dyan M-Green. M-Green dyan sa Nueva Ecija. Di nawala yung rice farms doon. Siguro iniisip naman nila ang ating energy needs Yes. ma-meet yung Maganda naisip isipin ko lang. ninyo yan. Kasi si MVP, yan din ang iniisip na to lawakan ng infrastructure sa power, ganyan. But tama ka. Okay yun. Nasagot ba ang mga katanungan na Sana pumunta naman kayo somewhere else, make another play in another place na hindi naman yan productive area. Unless yan, inabandon na. Hindi naman inabandon eh. Having said that, balang araw kukuha tayo ng isang resource person. Oo. Kasi meron ako dating nakausap niyan Sabi daw ang tawag nila photovoltaic. Ewan ko kung I pronounced it right. Na pwedeng ipagsama ang solar energy at agricultural sa parehong lupa. Di mabuti. Pero hindi ko kabisado yung teknolohiya. Isang araw i-work out natin eksperto ang pakausapin natin dyan sa susunod. Unless M-Green, which is the proponent of this 19 megawatt solar farm in Nueva Ecija, will give us a lecture at least isang an araw, understanding. Di ba? Tungkol dyan sa nangyari na yan, I will not believe that Megaway din, ginagawa rin yan dyan sa may parting Central Luzon din. Alamin nga natin, kasi nakatutok sila dun sa agricultural land Hindi ko alam. Yan, kasi plain. Mabilis. Tapos ilalagay mo yung solar panels doon. Pero alam mo, paring Joel, ang pagkaintindi ko yung placement ng solar panels, may mga iba-ibang na ngayon yan umiikot. Hindi ko alam, hindi ko kabisado ang teknolohiya. Unless that is the photovoltaic. Photovoltaic, pronounce, ewan kung tama nabanggit. Ilagay na lang. Minsan kasi, nagkakatalo dyan, paring Joel, lower soft cost, non-hardware cost, sabi, yung agricultural production daw na-maintain. Na-maintain. Unless, ang labanan kasi dito, paring Joel, more than anything else, yung lapit mo sa substation. Siyempre. Yun ang banatan ngayon, siyempre yung mga rice fields na yan, dinaanan na yan ng mga linya ng kuryente. So meron ng substation doon. Maghanap kayo, kausapin nyo NGCP, lalo na ngayon na 11% na ng NGCP ay hawak na ng Maharlika Fund. Baka pwede na kayo mag-usap-usap dyan para hindi ninyo nasagasaan yung ating mga productive areas for agriculture. Nangangailangan tayo ng food security, etc. and everything. Tapos sasagasaan ninyo. Maghanap kayo na ibang areas na malapit din doon. Pero pwede ninyong gawin yun. Yan na yung inyong kontribusyon sa development program ng ating bayan. Kasi kayo naman tama. Grabe ng inyong nabibigyan ng incentive. Every so often, nagkakaroon kayo ng rate increase kayang-kaya nyo na dapat yan. Work out din na ninyo na mabuti. Matindi incentives pa rin sa renewable. Yes. Ang tindi ng incentive dyan sa renewable. Isipin mo nga, yung mga isa nga nakaroon ng franchise na national franchise. Yun, flip lang yun. Ayun. Matindi yun. So, ayusin natin. Yan ho yung sinasabi natin. If you are really going to, practice corporate social responsibility, you do it as a whole. May totality. Huwag nyo sagasaan yung mga productive areas na. Maghanap kayo ng iba, malapit din doon. Pwede ninyong gawin. Mag-usap na kayo ng NGCP para ma-work out. Kasi nandun na rin sila. Nandun sila patutok As a matter of fact, ganyan na nangyayari sa ating road network program. You are opening up new areas. You are opening up on new areas. Huwag yung dito ka lang nandito, hindi. Kasi palawak ng palawak ang coverage ng ating mga requirements. Pati yung ating population areas. Yeah. Urbanization. Urbanization di umikot kayo doon. Gumawa kayo doon ng mga ibang activities. Ngayon, if you want to duplicate, as you are saying, parang Joel, the old world charm, okay, gumawa kayo somewhere else. Not in the productive areas. Pero may mga ibang LGU, gaya yung kaibigan nating although hindi na siya mayor, si paring Bengoy Yap. Ayan. Ayaw nilang magpadaan yung build hanggang dito ka lang. Sabi niya? Para umakyat dun sa bundok, yung tatawid, yung papunta dun sa kabilang ibayo.
no thanks. Umikot kayo. Umikot kayo kasi we want to maintain yung environmental, yung old world, yung both, yung Forest, the forest. cover, environmental. Kasi napansin nila, pagka nagkakaroon na ng highway, Wala yon. may dumarating na mga hindi kanais-nais na oportunidad. Plus, marami silang indigenous people doon Hindi. na nabibiktima pa. Kaya, Maganda yung ginagawa ni Mayor Bengoy. it's a bit Okay yan. unpopular for, I suppose, for big business at mga... Oo, ano. hindi. Pero okay lang sa kanya yun. The big business can go around. Oo nga, kaya naman daw nila. Kagaya niyan, yung Mayantok at saka yung mga areas na yan, kaya na. San Jose. Oo. Kaya na lang umikot doon. Kasi malawak yung lugar, by the way, yung lalawigan dyan. No? Hindi, as a matter of fact, kung ako ang big business, I will appreciate that. Why? Why? Eh di, magagamit ko yung, Oo. the forest for whatever it is na maano niya. You can have a lodging house, etc. Alam mo ba, Oo. ang ganda-ganda nga, tourist attraction nga yung mga safari. Oo, totoo. You go around, you work it out. Halimbawa, doon sa San Jose, Mayantok area na yan, Oo. may forest cover. Diyan ganda. Magagamit mo yun. Pinapaikot niya. Ikot ka. Pero hindi tatagos kayo hanggang doon sa bundok. Yung akyatin mo, Kasi ayaw na nila ng gano'n na pati nga yung pagkukwari, ayaw ni Bingo. ayaw niya. Nangyayari, environmental at tourism ang kanilang mga yan, okay yun. project nila. Okay yun. ano. Okay yun. May mga tree houses nga sa ibang areas. Buti nga, hindi Gusto yan. pinasukan ng Pogo eh. Hindi, yun saka may isang developer doon na naging kaibigan na foreigner na may asawa naman kasi Pilipina at yung spa, pero spa na parang local hindi matataas na building, low density and built around the woods malapit sa creek. Ang ganda-ganda nun. Wellness center na yan. Parang wellness ang ganda center. yun. Tapos mayroong mga taga-Clark na mga turista rather than stay at the Marriott or something. Mas gusto namin dito. Nature. At yun na nga, na by the way, yung developer nung sinabi, kayong mga magsasaka, ituloy nyo. In fact, kailangan yung tulong, I will support you, subsidize nyo. Kasi parang gusto niya yung parang sa Bali. Productive rice land combines with the tourism spot na hindi mga condo style, huts at mga Yun ang pinupunta sa Bali. Yun ang Sa gusto. Indonesia. Yun ang gusto nila. In the middle of the rice field, mayroong spa, etc. Tapos, yun ang view. Gustong-gusto ng turista. Uy, hindi yan dekorasyon na talagang magsasakaya nag-aaral. Interesting. Gustong-gusto. Ayan, pare, yan mga ganyan dapat. Medyo creative ka sa ganyan. Oo. At saka, you work around, hindi mo naman kailangan sagasaan hindi. Di ba? Low density nga lang, mas konti yung mga kliyente. But okay lang, that's what we want. We'll charge higher. Ganun na lang kanila. Kagaya niyan, New England. Ikaw ba, galing ka sa Manila, BGC, etc., puro mga buildings nakikita. Punta ka sa New York, buildings. Di ba gusto mo pumunta ka sa New England? Na-retain nila yung mga So, pati churches nila at lahat. Yung may mga kung saan yung may mga mangingisda, yung Black Island at mga ganun, hindi nila pinayagan na magtaasan ng condominium doon. Hindi gaya dito sa atin, punta ka sa Laia, biglang, ano yan? Ba't mayroong ganyan dyan? Hindi ba? Mali eh. Mali. Tapos it's about 20 stories. Ha? Di pupunta na lang ako somewhere. Di ba? Again, kilala natin yung ibang developer dyan, I suppose. That's where the Pero alam mo, ito yung sinasabi ni Andy Manyalak na kaya sila pupunta doon sa malalayo. yan ang magagaling na developer, sina Andy. Yung mga low density sila, may needs. ayaw nila ng mga kondo. Meron silang mga needs at yung mga bata ngayon, gusto rin nila yan. Gusto rin nila yun. Yung mga ganyan na workout. Di ba? Bibili nila yan, tapos yan ang kanilang bahay bakasyonan o pwede lang paupahan yung mga nag bed and breakfast, yung mga gano'n, B&B. Airbnb. Yan ang ginagawa ni na Tony Meloto. Meron silang mga farm communities. Yeah. So, yung mga napupunta ron, maayos. If we can develop in many of our countryside communities, may workout yan. Merong water-based, merong mountains naman. Right. May mga ganun. May ganun. Kanya-kanyang taste yan. But in the meantime, tayo po alas 9:02 na po na umaga sa programang Karambola sa DWIC Alive 23 ay mamaya-maya po ibabalik kami. Samantala, break muna tayo dito. Karambola sa DWIZ.
That time check was brought to you by KFC. There's good, but KFC is finger licking good. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Balik po tayo. Yung ating trap, ikaw naman eh. Balik po tayo dito sa ating program. Sinasabihan ko itong technical director natin na ayusin natin yung Trump dance eh. Pero May balik po Trump tayo dance dito pa, sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin si paring Joel Lacsamana. Oo. At samantala, tayo po ay alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan na nangangailangan ng medical na tulong. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya ay kawang-gawa. O, parang winner, ha? Ayan, Huwag sabi kakalimutan na, yan. Huwag kakalimutan tumaya. Tumaya. Kasi kung hindi kayo tumaya, hindi kayo mananalo. At kung hindi kayo tumaya, kulang inyong pagkawang gawa. Magkakaproblema lang kayo. Samantala, tayo po ay, eto, punong-puno ang ating mga dyaryo at lahat ng laman ng pahayagan at saka ng mga broadcast ngayon ay tungkol dito. Balita, yung impeachment. Impeachment. Diba? Kay Si VP Sara, ano ba ang pinakabago dyan? ang bago ngayon ay kahapon, ang may mga ilang grupo sa pangunguna ng abogado ni Pastor Oo. Apollo Kibuloy at saka yung ibang mga grupuhan na masasabi nating kasama sa Campo Duterte ay pumunta sa Supreme Court at sinabi na kung maaari pigilan ang pigilan o i-junk ang impeachment proceedings. Well, the word laban. is inalify daw. Yung Inalify. impeachment case lodged against the Vice President. Yes. Bakit nga daw? Kasi i-violate daw Hindi daw, binabiolate daw nila yung one complaint per year. Oo. Yan. Tingnan natin sapagkat nagkaroon na ho ng Supreme Court ruling tungkol dyan. There's a difference between filing a complaint as provided for and initiating a complaint. Okay. What is provided for in the Constitution is the initiation of impeachment proceedings. Yung filing lang is not initiation. Hindi initiation. The impeachment proceedings will be initiated by well workout. Because on the other hand, ang sinasabi naman ng mga ni Senator Pimentel at saka ng ibang mga Si Senator Coco. Oo. Senator Coco, Oo. ang sinasabi niya maliwanag ang sinasabi ng Constitution, which is the impeachment should proceed the trial should proceed the impeachment trial should proceed forthwith. Forthwith. Yeah, Oo. forthwith. Pag forthwith, ibig sabihin ngayon na. Ngayon na. Yan. Sinasabi naman ni Senate President Senate President Jesus Escudero, dahan-dahan tayo. Hintayin natin na magkaroon ng He remained unmoved. Yan, yes. para, Magkaroon ng session ulit ang kasi nabutan ng adjournment So magkaroon na ng session ang Congress, which is on June 2, 28 days before the final exit of the 19th Congress. So tingnan natin how things will turn out to be. Ang sinasabi rin ng mga ibang mga abogado, si Congressman Lawrence dyan sa Iloilo ay ang sinasabi niya ay ang importante dyan ay nandoon sa Constitution, which is tapos na ito. We will just wait for the Senate to convene as an impeachment pero court. sa June 2 pa yan. Oh yeah, as to convene. After June. In the meantime, the impeachment rules are being looked into
revised Kasi or may whatever new it is. rules, old rules, medyo Yes. naguluhan ako doon. Inaayos nila. Hindi lang yan. Meron ako itatanong kung Jonathan. Naalala ko yung huling 2 impeachment na nangyari. May budget dapat yan. Ano? Ginagastusan yan. By the way, tatlo- you're getting practicing lawyers para assistant yung Senate. That's what yung susuotin nila. Well, That's what the Senate is doing Oo. right now. There have been 3 impeachments. 3 impeachment na The impeachment of President Erap, okay. the impeachment of Chief Justice Corona, Oo. and the impeachment of then Solicitor General and Secretary of Justice Merceditas Gutierrez. So we have had 3 experiences in impeachment. Yung kay Secretary Gutierrez did not proceed because she quit before the trial started. But she was impeached. She was impeached by the House. So, yan ang nangyari dyan sa ngayon. Okay. So, there you go. So, meron din namang dahilan si Speaker, sino ba ito? Senate President. Ayaw niyang padalos-dalos, ika nga. Oo. Well, and also, political reality yan. Because impeachment is a highly politicized activity. Although, kaya nga sinabi ni dating Senate President Drilon, although it is true na that is a political exercise, it must be within bounds of legal processes and procedures. So, yan naman ang ginagawa rin ni Senate President Escudero. Ang sinasabi niya ay, sige, we will convene June 2, which is still the 19th Congress. We will adopt the rules and we will probably take our oath as impeachment as impeachment judges and probably try on our robes. Kasi sinabi niya, nagpagawa na daw sila ng pagawa na daw sila ng robes. Bilang mga impeachment judges. Di ba trial na yun which can happen start the process. They will initiate the process of trial by June 2 when they get back to session. Yan ang paghahanda. Kung sa lugar naman ni Vice President Sara Duterte, ano naman ang kanyang paghahanda na dapat gawin? Well, she has to come up with her defense team. Ito na nga, meron siya. Dating tatay niya ay kasama sa legal team. Although the legal team is nothing to sneeze at. Ito yung Fortune... Sino bang nagano kay VP? Fortune Lasa, ano ba yung pangalan ng kanyang... Yan ang kanyang legal team? Legal team. It's the House... Fortune, Narvasa, and Salazar office. The House naman, ganun din. They are also preparing. They are also going to hire their own lawyers. Remember, meron din kasing legal may group sila. And then of course the court itself will have its own additional legal team. The court, meaning the Senate, they will also hire. Sabi ni Senate President, they will also hire their own Alam mo, kung tutingin, kung Jonah, itong taon ng 2025 is going to be a very political year. Ang daming we have an elections. Tapos yung mga uupo bagong-bago sila sa trabaho, or yung iba marire-elect. And then we have this, the impeachment. Yeah, because and dami nating ibang kinaharap na problema, pero mukhang dito talaga tayo matututok. Well, you must understand, we are in the midterm. We are in this the middle of the term of the president. And therefore, a lot of things have happened before, and we look forward to a lot of more exciting things happening in the next 3 years. Because, as you said, it has become more political because everybody and his brother will now start looking at 2028, di ba? Right. 3 years of preparation for a lot of things, and therefore, that makes the job of the administration, especially the president, even more critical and harder. Kasi he has to prepare for his own legacy and for his exit. Because 3 years is madali yan. 3 years. Madali yan, pare. 3 years is, naisipin mo, naka 2.5 years na tayo. We are into the third year. Mas iniisip ng mga tao ay yung mga
yung mga nakapako ang tingin sa 2028 na ano yung mga gusto nilang mangyari, at ang crucial dito, ang key, ang nakasentro na nagkataon dito ay si VP Sara Duterte. Gusto nilang part of that. neutralize. Part of that, if you are looking, you are if you are talking about the general population, ang dalawa pinagtitingnan nila dyan, whatever happened, di ba? The first. Oh. Ano yan? All the expectations Kita mo nga naman ang of buhay, change and reform that went with the overwhelming victory of the unity team, President Marcos and Vice President Sara. Talagang ano yun, 60% of the voting, of those who voted for them. So kaya matindi ang expectations noon. So ang unang tanong dyan is whatever happened, di ba, ng general population, and then what do we expect 3 years in the next 3 years? Yan ang mga general population. Yung mga iba, those who are political in I was ibang referring to them, ang I tinitingnan suppose. nila ngayon dyan is whatever happened din. Oo. Sino-sino ba itong mga in the horizon, and what are we going to do if you are looking forward to running for the highest office in the land? What are you doing? So ano yan? Kaya tama yung sinasabi mo, more political than the first 3 years. Oo. No, more political than the first 3 years. Which, because itong maraming nabuhay ngayon dito sa midterm eh. Oo. Maraming nabuhay na mga dugo. Nabuhay na mga dugo Oo. na ano, Okay, nabuhayan. nabuhayan ng dugo. Oo. Okay. Nabuhayan ng dugo ng maraming tao, maraming grupo. Nakita mo akala ko nga in retirement na si dating Senate President Franklin Drilon biglang nagsasalita. Di ba? Yung mga returning naman, siyempre, nagpapakilala ulit. Maraming returning. Kagaya ni dating Senate President Tito Soto, Senator Lacson, Senator Pacquiao, mga returning yan. Nagpapakilala ulit sila dito sa ating. Siyempre, yung mga bagong sibol na pa-senador, nagpapakilala ulit yan. Kaya nga, maintindihan mo paring Joel, si Senate President, kasi marami doon sa kanyang mga kasama dyan sa Senado, re-electionist kaya hindi siya nagmamadali. Kasi itong tungkol sa impeachment medyo it can be a divisive issue in the elections, and of course the re-electionists will not want to even take a hold of it at this point in time, kasi they will be asked, and it can affect their chances at being re-elected. Yeah. No? Pero marami just the other day, may kausap akong, mga negosyante. Ito amin ko mga nasa Makati who feel that... the Makati Business Group. Well, not necessarily. Nagkataon lang opisina nila sa Makati at BGC. Marami sa kanila ang kanilang they express growing frustration. At in fact, impatient daw sila. Dahil ang tawag nila, nakakahilo na itong political landscape, di ba? Starting yung tinkering sa budget. Tapos, Matuto na kayong mahilo. Pero sabi ko nga, hindi kaya sir, sabi ko, actually parang problema nyo rin to because you are the ones who have been supporting these politicians. Di ba? From since day one. Kabakas kayo dito Ano ba? Tumataya, di ba? Tumaya kayo Whether kayo nasa manufacturing, real estate, whatever. Tourism, ganun. Alam mo, ang lalo na sa lalo sa Pilipinas, more than any other country siguro, because of the fact na we are such a diverse we have such a diverse political environment. Kasi in other countries, paring Joel, kung natatanda mo, one by Republican, Democrat. Ganun yan. Even in Japan, ito lang kayo. Dalawang grupo lang ang dominant. Dalawang grupo nagbaba. So, alam mo na kaagad kung nasaan ka. Dito kasi sa atin, ang lakas ng pagbabago Kasi yung coalition. Kanya-kanyang workout yan. Kagaya niyan. Ano mo ba na ang Liberal Party, which was very dominant in the decades
after EDSA, di ba? Okay. Bigla nawala eh. Nagkaroon ng bagong coalition of Right. interest and parties. Di ba? Nawala yung coalition ng liberal. Which was the very dominant. Parang hindi na sila makabangon. Ngayon lang sila babangon ulit. Ngayon, they're So you trying. don't, baka mamaya in the coming 3 years, sila naman ang magkakaroon ng dominant coalition. Di ba? Yan ang mangyayari ngayon. Kaya yung sinasabi mo tungkol sa mga business people na ano, siyempre bumabakas sila sa lahat kasi. Bumabakas sila Kaya lahat. gulong-gulo sila. Merong isa namang pero ito masyado dreamer naman tong kausap ko na isa. Dreamer, Sinabi niya, alam mo ang Amerika, sabi niya, for all its faults and they actually, from time to time, they elect businessmen in power. Even George Washington was a former landowner, wealthy. Jefferson. The super Jefferson. Harry Truman was a haberdasher. Jimmy Carter was a peanut farmer. Si Trump. Could we not do that? Baka yung mga negosyante natin, tumaya kayo. But of course, you choose sino okay dyan. John F. Kennedy. Maaring maging tycoon na maging Pare. presidente kasi merong ang isang negosyante merong abilidad to make things happen or something. Di ba for a while, na-float si Manny, Pangilinan, Pangilinan. for a while, Oo. was being floated as a possible presidential candidate. Among all the presidents, ang But would that fly with their co-businessmen dahil competitor or something? But then, ang mga businessmen, they can have transcend their that. own coalition. They are only, magkakasama na yung mga yan eh. One way or the other, intersecting ang kanilang mga interest na ma-workout. Ang masasabi natin na Masasabi mo ron, no? na It could bring back cronyism, of course. Well, if that, gano'n, cronyism political never got out of the door. hindi pare. nawawala. Oo. Every administration has its own set of cronies. Okay. Maski na ng panahon ni President Cory. Oo. Oh, of course And even meron. before siguro. Oo, hindi, ibig sabihin Nag-iiba ko- lang ang pangalan. Yung pa kay President Cory. Di ba ang naging ano naman dyan, yung anti-crony after EDSA. Even President Cory herself had their own Under cronies. cronies. Ano ba? Dahil kailangan niya yung mga yan para Huwag patakbuhin ang bansa. natin ganunin yan kasi every administration had its own share. Quezon, Aguinaldo, whatever. Umpisa na natin kay Aguinaldo. Aguinaldo, Quezon, Osmeña, Rojas, Quirino, they had their own set. Ano ba? Huwag natin Kaya ito gagawin. itong kaibigan ko na dreamer, inisip niya, yung crony na mismo ang tumakbo. Pwede rin. Pwede rin, di ba? Di ba, Manny? Pipili na lang sila sino sa kanila. Kung sino Kasi ka sa- frustrated na daw sila dahil sa ika nga trapos daw ang laging Hindi. nananalo. For a while, Dynasties, for a while, yan ang yan ang dream ng grupo ni Ambassador Cuanco, Danding. Oo, okay. Tumakbo. Oo. Di ba? Tama. Well, wondering out aloud. So, ano yan? It can happen. It can happen. And there are plus and negatives as far as ganun yan. Actually, Ano hindi yan? na sinabi ko sa kanya, pare, mahirap yan. Naisip mo, but unang-una, yung mga kilala kong mga CEO, tycoon That's the farthest thing from their minds. They would rather, babakas, tataya na lang sa... Which they've been doing anyway. They've been doing from way back. You remember yung mga the sugar black. Mga ganun, may kanya-kanyang bloke yan. Na mayroong na political and business. Mabuti nga tinanggal niyari ni President BBM ang Pogo, otherwise magkakaroon ka ng Pogo Black. I see. Nagkaroon nga ng drug black yung mga drugs they supported Yung mayroon silang kandidato may mga kandidato yan. Of course, hindi siya kakampaign sa on the platform of drugs. But, suporta, malaki. Di ba? May kanya-kanyang bloke yan. Even the churches. The church. All the denominations, they had their own. Of course, may iglesia,
ni Cristo, merong Catholic vote, may mga ganun eh. Di ba? May mga ganyan. Meron yung Christian denomination. By the way, Meron. yung impending impeachment ni VP Sara, that may even yan na nga yung magkakaroon Percolate. percolate And work yung may out. magkakaroon ng church votes diyan at It is happening. already. Yes, it's happening right now. May kanya-kanyang bloke na yan. It never went out the door. Yung mga ganyang bakasan, yung mga pagkakaroon ng mga bakas-bakas, hindi, still the same. Quick Still question, the same. ito nga mag-impending impeachment ni VP Sara. Siya ang At the center of things. Now, andito ay yung the legal reality of yung bawal ka magsalita, ano ba tawag doon yung what's the term? Sorry, wala. You cannot, Comment on yung sub judice. Oh. Siya ba'y covered ng ganon? at this point? Well, all the way up to this point hanggang sa June and Hindi, beyond. ang ganyan lang na makakapag ka na O hindi mga ka abogado na lang niya magsasalita. Yeah, mga abogado. Pwede siya magsalita rin. Nagsasalita na nga siya. Okay. Pero ang that particular na hindi ka pwede magsalita one way or the other refers mainly to the judges who are the senators. Okay. Okay. Yung mga Hold your fire. Yan, mga ganyan. Kayong mga senador, because you are although, going to... nung nakita na natin, nung mga nakaraang impeachment, yung mga kulay, hindi matatago eh. Talagang, Hindi, don't look at me like that. hindi, yung sinasabi mo na, alam mo yung tali. Oo, alam mo na yung tali. Saan Saan naka-angkla yan? Saan naka-angkla? Kaya nga, pare-pareho nga robes nila, pero... kaya nga sinasabi natin, that is the reason why si Senate President had to do the balancing because ayaw niyang mahirapan yung mga re-electionist eh. It applies more to the re-electionist than anybody else. Susunugin mo na ba tulay mo dyan? Matay ka na. Okay. Hindi ka pwede mag-ano dyan. Oo. Di ba? Of course, sa mga re-electionist, yun, alam mo na rin. Oo. Doon, ang talagang kitang-kita mo na kung anong gagawin, si Senator Bato at saka si Bongo. Yun. Ayan. Given na yan. Pero the others, medyo ano yan? Laro yan. Hindi. The Matrix na yan. Magaling ka dapat umilag dyan. The Matrix Ilag ng ilag yan. Ilag ng ilag yan. Ganyan ang mangyari dyan. Kaya si Senate President, I can understand sabi niya, huwag na muna natin pag-usapan to dahil kawawa naman yung mga kasama ko. I'm sure kinausap din siya. I'm sure kinausap din siya ba? Pare, wag naman. Mapapahamak kami. Re-electionist kami. Huwag mo nang anuin muna. Tanggapin lang natin yan and then June 2, pagkatas na election, saka natin umpisahan yung trial na yan. Samantala, tayo po yung mag-break muna. Break muna. Ang oras po natin ay alas 9. Ito, time check. Time check ako nitong director natin Ang oras po natin alas 9:31 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana. Si paring Conrad ay nasang ano na siya ngayon paring mga nasa ano na ba? 6 hole na ba yan? 6th hole na ba? Bukas narito na uli si Bukas nandito na po ulit si paring at sa Lunes ay tatamasa na naman natin ang luto ni Ma'am Chinchin. Chinchin, good morning, Chinchin at Doktora. Good morning sa inyo. Huwag niyong masyadong sarapan yung sa sarap ng mga binagoongan, kare-kare, salpikaw at saka salad. Medyo mabigat. Isang linggo lang kainin. Isang linggo pagkain na yan. Pagdating ng araw. Pero bukas po kasi ay
EDSA celebrations. Yung maraming nagagalit daw. Ano ba Bakit? nangyari? What was the announcement ni President gawing alternative ano tawag doon? Di, wala naman eh. Sabi daw it is not given the due importance that it should have in our history. What are you talking Sabi ng about? mga kaibigan ko. Mali. Sila Inday Espinosa Barona. Sabi Hindi naman totoo yan because the president is always ready to work on the... Kasi meron namang EDSA commission that is already provided for by law. So, did he interfere? No. He did not even interfere. Ang sinasabi lang palagi ng mga nandun sa grupuhan na yan, ay Grupuhan, hindi, balansihin. Because EDSA is not just the story about the ones who talk over. It's about the story of the country. You're talking about a country, so balansihin mo whatever happened, di ba? Do not just say na ganito, ganyan, etc. Because there were antecedent events prior to February 20 to 25, 1986. Kalimbawa, ang palaging sinasabi diyan ng mga grupuhan ng let us just say na Marcos Group. Ang sinasabi nila is that you must understand that even prior to EDSA, the country was on the verge of problemado na problemado. That is the reason why we had this war in Mindanao, the MNLF, etc. and everything, and then there was an insurgency, and there was a global crisis at that time, economically. So, sinasabi niya, the presidency at the time, President Marcos, had to do something about it. Otherwise, what kind of head of state is he? He cannot even make the country whole and protect his people kasi katatapos lang yan. When you are talking about 1972, prior to 1972, we had all these problems, economic problems, political problems. There was the Vietnam War just happened, the communist onslaught in Southeast Asia. So, may mga precedents yan. And then, of course, there was the insurgency and then the secessionist movement. So, yan ang And then, after that, of course, nag-declare na martial law in order to make the country whole. Yun ang issue. And then, of course, there were lapses. We are not saying that martial law was so good that nothing happened. Hindi. May nangyari rin doon. May mga pagkakamali. Ang sinasabi lang natin, make it balance. Para people will understand why EDSA happened at all. But we must also understand the fact that it was a CIA-sponsored program. Oh, yun na. Ayun. Maliwanag yun. CIA-sponsored program yung EDSA. Yes. In fact, di ba, there's that famous phone call ni Presidente. Tama, totoo ba yung kay Congressman Paul Laxalt? Senator Senator of Nevada, yes. At sinabihan siya cut clean. Cleanly. Sabihin na they were already deciding on the fate of the country. Sila na. By the way, martial law had the blessings of the imposition of martial law had the blessings of US. Okay. By the way, may maliwanag ang exchanges niyan at the time. The US ambassador of the Philippines was consulted. All of our other allies were also si consulted. Henry Byrod, hindi. And then at the same time, prior to EDSA, those who were working on the toppling of the presidency at the time were also talking with Bosworth. Stephen Bosworth, the ambassador, US ambassador. So please balansehin ninyo. That's what we are saying. Ngayon, are we diminishing whatever happened? Ang sinasabi ng ilang mga kaibigan natin ay continuous pa rin yung attempts to revisionism ng history daw. Bagong history. What revisionism are they talking about? Na dina-downplay yung nangyari sa EDSA. No, we're not downplaying. We're just saying balansehin ninyo. You have to write the narrative properly. Because it was not just about corruption. No, it was about making the country whole, and then in the process nagkaroon ng mga mistakes. Tama. The President Marcos never said that he was a perfect president.
even BBM never said that he had the presidency, martial law was perfect. No. There were a lot of lapses, there were a lot of problems, di ba? But put it in context. Oo. Bakit nagkaroon ng martial law? Yan ang issue. Di ba? Yun ang ano. And then of course, bakit nagkaroon ng later on ng EDSA? No. Nangyari talaga yun. Tama. So, but make it a properly defined and provide the perspective, Right, di ba? right. Para maayos. So, anyway, So anyway, yung mga kagrupuhan na advocate naman, Yeah. patuloy yung EDSA, tutuloy Yes, nila ang tuloy. kanilang, in fact, that's a 4-day thing, di ba? Nobody is 4-day, trying, event. Walang, nobody is trying to stop them. ang Nothing. inano kasi yata nung ginawang ang binabanatan lang UP pa man din kasi Bakit nag-issue ba? ang memo ng UP na they called it something, I'm trying to look for it an alternative day of so sabi niya napaka-cap out daw of all the UP should be the bastion of calling it really UP ang binanatan? binanatan yung kasalukuyang din Ganon. I'm looking for it, hindi ko makita So kaya You up mean in arms yung UP Diliman? Diliman naman mismo. So sabi daw pagpatuloy yung mga eskwelahan lalo na yung Catholic schools, padala nyo ang mga kabataan nyo Okay sa lang. diyan Sa monument. sa monumento sa Nobody is preventing you from doing sa that. traffic yan. Kasi ang nangyari kasi kaya nagkakaroon ng kantsawan dyan, paring Joel, kung natatanda mo, in the previous years, especially during the Duterte years, mabibilang mo kasi ang pumupunta dun sa EDSA Power People Monument Kaya nagkakaroon ng kantsawan. Di ba? If you remember, sige, meron tayong pero kukonti pumupunta. So ngayon, kasi, let's face it beyond na tayo. lumagpas na tayo. That was a part of history. History. Now, ang mga tao ngayon, ibang tinitingnan, nagkaroon na pati ng bagong social media. Oo, iba na, ganun right now, when I talk to young people, millennials, Hindi nila matandaan. they do. But alam mo, Iba ang kanila. dati pinag-usapan na natin to parang siguro tingin nila sa akin, tinitingnan nila ako. Tingnan mo tong matandang to. Masyadong hyper sa mga bagay na hindi naman sa amin. Living in the past. Hindi na kami niyan Iba ang aming iniisip. Kumbaga, Tito Joel, alam mo naman. Tapos, there was one time, hindi ako nakatiis. I made a mistake. Alam mo ang problema nyo? Masyado kayong laid back. Ginano mo? Ay, wrong. Pare, hindi ako inausap na ng buong araw dahil laid back pala kami Hindi, Ikaw, okay lang. ka naman masyado. Ikaw, And hyper. Yung pala, then I thought about it. Ikaw, hyper. Kapag isip-isip ako, o nga naman, to call these kids laid back, talaga hindi ka na pakikinggan yan. Siyempre. Because it's not that they're laid back. They're more Concerned about sa other ibang things. bagay. About other things. Yung sa tingin mo na dapat pagka ukulan ng pansin sa kanila, pag ukulan naman pansin, hindi naman kami tanga I-google lang namin yan. Alam namin sinasabi mo Totoo yan. Diba? I-google lang namin. Alam na namin yan Present The pero present is present. Right now, Ito yun. yung sinabi mong yan, ini-swipe out ko na yan. Mamaya, pwede kong balikan, pero na-swipe ko na. Natatandaan ko. Yung parang gano'n. Kasi kinukwento yan sa akin ng aking mga tita. So, one has to be, di ba? But we are struck. Bagay-bagay. At nagbabago lahat. Ito lang, medyo controversial to. There are other struggles that we are looking at. Challenges. Hindi, sasabihin ko sana. Ayun, ako fan ako pare ng isang musika pare, ng Eraserheads. Yan, pare. Ngayon, biglang mag-reunion na naman yata sila. Hindi natapos na reunion itong bandang to. Pero ang kinakagat, then, merong nagkataon na nauso na naman kasi magkakaroon ng pelikula, yung Pepsi Paloma, yung kanilang isang awitin daw tukoy doon. Now, nagbabago ang mundo. Ngayon, yung kanilang lead singer, pag kinausap mo, walang kinalaman yung kantang yan sa Pepsi Paloma. So, there you go. I mean, things change. I mean, Ibang yung perspective, dating mga malalakas na liberal party, sabi, ngayon, wala na. Kasya na sila sa isang tricycle. Mga ganun yung dating nasa EDSA na may hawak na Uzi, ngayon siyang chief legal advisor ng presidente. I suppose,
Things Diba? change. Things change. At huwag mong pagka-hyperan masyado yung hyper ka nung 1986, 87 about certain things. Dahil now, in 2025, Pare, gustong-gusto ko hindi yun. na yan ang gusto ng mga bata. Gusto ko yung sinabi mo Eh, eh. diba? Kayo kasi mga laid back. Yun na nga, pare. Sabi sa'yo, ikaw naman, Tito, hyper ka eh. Exasperated na kasi ako nung araw na yun. May pinagagawa ako. But ang tagal. Hindi, may kasi may ginagawa pa ako eh, no, during my time. Pagka sinabi, gawin mo na yun, gawin mo na dahil ito na katatanda sa'yo at senior sa'yo, alam niya kung ano dapat ang i-prioritize. Hindi na pala ganun mag-isip ang bata. Meron pa ako eh. Meron pa kang ginagawa. I have other things in my tama. plate eh. So, Paano yan? So, medyo ano ka na. Relax. ka na lang Relax, muna. relax. Oo. Magpunta na lang muna tayo ng McDo at makiinom ng kape kasama ng ibang senior citizen. Okay. Iba ngayon. Hindi, ibang-iba ang ano. Even the manner by which people are ano. Yun aking mga anak. Ito na lang, mga anak natin. Oo. Pare. Iba na mga ano nila eh. Iba na. Sabi nga sa akin eh, you are living in the past. Hindi, I'm not living. I'm just trying to put things in perspective so that you will know. Basta ako, iba ang pagkakaabalaan ko. Isa sa mga pagkakaabalaan ko, ipa-plug ko na rin. Yung ating kaibigan, yung dating Solgen, si Attorney Albert Agra. Agra. Yan, si Al, gustong-gusto ko yan. He still practices law, pero balik siya sa sports, bro. And he Ano bang pinag-aabalan niya instituted yung Philippine Masters Sports. So, imbis mga sports to, pero para sa mga aming mga edad na, pwede pa rin mag-compete at meron magkakaroon kasi ng World Masters sa Taipei. Ayun, mag-meeting kami ni Al, ni Atty. Agra, kung paano... Taekwondo. Oo, pero siya, merong athletics, archery, biking, bowling. Maganda yan, Isama-sama kasi, sabi ni Pero masters, anong ibig sabihin masters? Ano? 50s? 45 years old and above. All the way up till 70 at 80. Sabi ni Al, tama nga si Al eh, kasi alam mong movement yan. Yung mga retired na may tagkataon bumalik sa sports dahil for their health, yan ang may pera. Dahil yan yung mga nakapagtrabaho na, may pension o yan. Tama si Al dyan. Tama si Al. We're organizing that now, pero yun na nga si Al. Sama niyo ako dyan, ha? Wag kang... kahit na walking kasali. Counting the steps. Huwag kayong magkakamali. Pero yung sabi nga ni Al, medyo Kasi coordinate tayo kila dyan sa Philippine POC. Olympic Committee PSO dahil kailangan pa rin natin yan. Pero ang atin to, Masters. Ako nang bala sa inyo, Al, sa POC. we will, gagawin natin yan. Ako nang bala sa POC So sa yan, inyo. sabi niya, meron tayong pwedeng pag-ukulan ng pansin tayo mga medyo pero si Al, di ba, mayroon pa siyang isa. ano kasi nasa UP, shot putter yan, javelin. Ngayon, yung... Ano siya? Meron siyang ganun eh. Meron siya ngayon yung obstacle kaibigan, mga kapatid, we are talking about dating Solicitor General, dating ni President Arroyo. Dating Secretary of Justice Al Agra. Dating ano rin yan, yung Philippine Reclamation Authority Chairman. He is involved din sa elections, yung pagtamang election lawyer na siya ngayon. Election lawyer siya. But batas. 80%, 90% of his time is yung master sports. And I'm proud I'll be working with you, Al. Okay. Maganda yan. Nagsumulat sa akin eh. Maganda yan. Let us make this a national activity. Yeah. And then it goes... Wag na nating bayaan natin mga kabataan, millennials, maging laid back. Tayong mag-ukol tayo ng pansin. At saka ito, this is also good. This is also good for those who are getting into the years, di ba? Yung mga seniors at lahat. But itong tungkol dito sa Philippine Masters na sinasabi niyo. Basta yung age yan, 50 and above eh. Alam ko so, we are not talking about the 60 seniors. No, we are talking about those who have gone through decades of work, etc. And now are about to retire or already retired. Pwede pa rin tayo mag-cycling, bowling, everything. walking. Meron pa sila, imbis na tennis, pickleball, mga ganyan-ganyan. Meron nga yung mga iba, yung anong tawag doon? Yung grass na bowling. Oo, yung gano'n. Shuffle bowling. Sinasabi mo yung bola na may
nakalimutan ko lang yung tawag. Basta yun, meron yun. Mga ganyan. And competitive bibigyan ng medalya at may Hindi. cash prize pa. At saka yung tapos mga yan- magbiyahe ka pa, may tourism oriented. In other words, you are creating a new Oo. a new system. And it's a for fairly new seniors. thing. The last 5 years lang daw yan. Iba-ibang countries. Baka mag-host pa nga tayo in future. May Asian version yan, tsaka World Masters. So, Ang tawag World Masters. World Masters itong darating sa Taipei, sa May. Saan nag-umpisa to? Mga Amerikano siguro to o Europe. Europe. Basically Europe. Tapos, Well, you have to give back to the Europeans because they are such a rhetoric. hindi, tsaka yung Wala na yung- life expectancy humahaba na eh. So, yung mga may Talagang edad, old world yung mga yan eh. let's, do something rather than although maganda maglaro ng apo, tumambay sa McDo at Pero you must have your own active life. Right, Di ba? oo, tama. Hindi, saka manggagaling talaga sa Europe because they're really old world. Yeah. In their Hindi, kaya thinking. nga yan, congratulations, Attorney Al Agra, Agra. for Siya ba? spearheading this. Siyang, Siya ba? Siya ang main? Hindi. At saka pag makita mo si Al ngayon, Ang ganda ng katawan. Ang ganda ng katawan. Parang balik siya nung panahon sa UP na siya na Shot putter. shot putter at javelin thrower. Well, yeah. hindi, sama tayo dyan. Pare. Yeah, yeah. Maraming ganyan, ha? Maraming ganyan. 15 million ng seniors. We are talking about 60 and above. oo. Kung isama mo pa yung 50s, di mas marami yan. Yan. Kunin natin yung ayuda mula sa LGU, Senior Citizen Ayuda, mag-train. Hindi, tayo tayo pati ang tutulong dyan. Actually, dapat tayo magpalakad yan, yan eh. yan ang ng PPP. Oo. Kasi kaya na natin giving back. This is part of the giving back program. This can be an LGU, It can be pwede nationwide ngayon. natin In the to, meantime, Sige, ang sige. mas magiging nationwide ngayon nito, parang Joel, ito. Oh. Kailangan magpaayos tayo ng mga bangusan. Yan ang Bangusan, importante natin, Yun bangusan. Aquaculture, importante yan. Napaka-importante ang aquaculture sa ngayon. At lalong-lalo na, Oo. pag yan ay prino-process mo at ginagawa mong bangus sardinas, Bago ay, sardinas. matindi. Export quality. In the meantime, tayo pa yung magpapaalam na, inabutan na po tayo ng pagbabangos. Ayun na ba? Sa ngalan po ni paring Conrad Banal, paring Joel Laksamana, ito po inyong kaibigan Jonathan De La Cruz nagsasabing hanggang bukas po dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Samantala, ito na po, ito na. Wala na tayo. Award-winning broadcast journalist Dennis Antenor Jr. sa ating programang Ronda Pilipinas. Karambola.